Education, no, para malaman yung epekto sa katawan ng mga naninigarilyo. So mas yun siguro yung sa education part, no, ng ating mga mamamayan, para makita natin. Alam po naman, Mr. Speaker, na talagang malaki ang ginagastos ng ating pamahalaan para sa para sa mga pasyente na merong mga problema due to cigarette smoking and other products. Okay? So, etong panukalang batas na ito ay enforcement, no? Parang part ito ng enforcement. So, sino po yung magpapatupad nito, no? Yung maglalagay ng trace and markings, o yung track and trace system, BIR po ba yung gagawa nito? Okay. Madam Speaker, distinguished colleagues, yung track and trace system po na to, hindi po yung BIR or yung customs ang maglalagay po. Sila lang, meron po tayong gagawin na Interagency Council on Anti-Illicit Trade. Sila po ang maglalagay ng regulatory standards po para sa lahat ng manufacturers, sa lahat ng mag-i-import po dito na mag-aangkat ng sigarilyo na ilagay yung standard track and trace system. So, sila lang po ang magbibigay po ng standard. Ang talagang magko-comply po nito are the private enterprises na gusto pong mag-manufacture, mag-import, mag-distribute po. So, wala pong, baka minimal na lang po ang cost sa government po nito. Kaya napaka-effective po ng measure po na ito dahil tayo pong lang gagawa ng regulatory standard and sa may enforcement na lang po. Hindi po tayong magmamanufacture, hindi po tayo yung pupunta sa kada kahon ng sigarilyo para ilagay, nasa manufacturers na lang po yan. Madam Speaker, distinguished